rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong hapon. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, yon. So, ganun talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog dahil ang hotdog ang magpapasaya sa inyo. Charot! So, anyway, so sana lahat kayo ay nakapagpahinga. Yung mga nasa parting Amerika, alam ko natutulog pa sila madaling araw na dyan. So, sana nakatulog kayo ng maayos. And then, of course, dito naman ang tindi ng init ngayon dahil papasok na siguro talaga yung summer. Ramdam na natin ang summertime. So, yan. Ay, nako, I'm so excited na dahil ito nga kahapon nga, di ba? Pinakilala na yung 69 candidates ng Miss Universe Philippines. Alam mo, looking forward talaga ako sa magiging coronation night ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Dahil nga, ayun nga, matindi ang bardagulan. Grabe, ang lalakas ng mga kandidata ngayong taon. Nandiyan dyan si Aliana Aduana, si Chelsea Fernandez, Winwin Marquez, and then, ayun, nandun pa si Atisa Manalo. Grabe, talagang eto na talaga siguro yung pinakamatindi, plus dinagdagan pa ni Katrina Ligado. My gosh, kahapon no, sobrang panalo talaga yung mga kandidata, tapos yung mga newbies, sobrang winner ang eksena. Pero syempre, ayun nga, may mga ilang nagre-react about Winwin Marquez. Sabi nila, hindi daw nila prepare na manalo si Winwin Marquez sa Miss Universe Philippines kasi nga daw, una may anak na, tapos reyna naman na daw, so mas prepare daw nila yung newbies or bagong mukha, ibigay naman daw doon. So, give chance to another ang drama ng ibang mga basher ni Winwin. Ako naman, ang masasabi ko naman dyan, ano naman kung sumali si Winwin, qualified naman siya bilang kandidata ng Miss Universe Philippines at saka sa Miss Universe. Yes, nandoon na ako. May anak na siya, pero kasi hindi dito natatapos ang pangarap ni Winwin. So, gusto pa niya na talagang maipakita sa atin lahat na kahit na may anak na siya ay may kakayahan, di ba? May kakayahan pa rin siyang mag-compete, may kakayahan pa rin siyang manalo ng isang title dito sa ating bansa, di ba? So, kaya niya pa rin manalo ng Miss Universe Philippines kahit may anak na siya. At kung ano man yung kahahantungan ng laban niya at kung siya man maipapadala natin sa Miss Universe, di ibig sabihin nun, talagang si Winwin ang nakita nila na potential na makipag-compete. Lalo na, di ba, ngayon, uso ngayon, nakaka-top 5 yung mga may anak, katulad ng Colombia. Noong 2023 at 2024 naman, si Venezuela, may anak na rin naman, pero umabot sa dulo ng kompetisyon. Nasa abilidad yan ni Winwin kung paano niya gagawin ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines, kung paano niya ipapanalo to. So, sana naman, supportahan na lang natin. Kung ayaw naman ninyo, okay din lang naman na tumingin na lang kayo sa iba, kaysa i-bash naman ninyo ang Winwin Marquez, di ba? So, ako para sa akin, si Winwin, malakas siya, maganda ang ipinakita niyang performance yesterday sa kanilang presentation, maganda ang kanyang presentation. So, masasabi ko na, wow, Winwin, laban. So, kahit ako na-amaze ako sa kanya ng bonggang-bongga. At kaya doon sa mga nagsasabing ayaw nila kay Winwin or hindi nako kontento sa corona dahil may corona naman na, kumbaga, nasa sa inyo yun, opinion ninyo yun, pero hindi nyo mapipigilan ang isang Winwin Marquez na mag-compete ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, laban lang. Naniniwala ako kay Winwin na kaya niya maipanalo ang kompetisyon sa abot ng kanyang makakaya. At kung siya yung ipapadala natin dito sa Thailand, bongga, di ba? At ito din, sabing ganon, marami din nagko-comment kay Atisa Manalo. Sabing ganon, si Atisa Manalo paulit-ulit na lang sumasali, hindi na daw na kontento, natalo nga daw doon sa Miss Cosmo, hindi daw nakarating sa top 5.
So, well, ang masasabi ko naman dyan ay yun yung opinion mo. So, yes, totoo naman, hindi naman siya nanalo doon sa Miss Cosmo at hindi rin siya nakarating doon sa top 5. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na siyang kakayahan manalo ng Miss Universe Philippines. Yes, totoo din na yung sinasabi niya na tinalo nga to ni Chelsea Manalo. Totoo naman yun. So, pwedeng ang destiny ay para kay Chelsea Manalo or pwede din naman na hindi talaga destiny ni Atisa manalo ng Miss Cosmo, di ba? So, ano naman gagawin natin? Eh, kung dinaya naman doon si Atisa, eh kahit tumambling pa doon si Atisa Manalo, eh wala tayong magagawa ko ang desisyon ng organization ipanalo si Indonesia. So, ako para sa akin ha, in fairness kay Atisa, sa laban niya dito sa Miss Cosmo, ginawa ni Atisa Manalo ang lahat ng kanyang makakaya. From the beginning pa lang, inaccept niya ang Miss Cosmo and then tinry niya yung best niya, pinag-aralan niya, binasa niya kung ano yung mga hinahanap ng Miss Cosmo at yun yung ibinigay niya. And then, hindi rin nagkulang si Atisa Manalo sa mga wardrobe na gagamitin niya doon sa Miss Cosmo. Pero nandoon kasi sa part kung hindi mo talaga destiny to, hindi talaga to mapupunta sa iyo. Nakita naman natin na na-aksidente si Atisa pero inilaban pa rin ni Atisa Manalo ang laban niya dito sa Miss Cosmo. So ngayon, wala naman tong kinalaman sa pagsali niya ngayon dito sa Miss Universe. Tulad nga ng sinabi ko, kung si Catriona Gray hindi rin naman nanalo noong lumaban siya sa Miss Globe, sa Miss World, di ba? Pero tinry niya yung best niya na sige, try ko yung Universe one more time. So, sumali siya sa Binibining Pilipinas hanggang sa nakuha niya. Pero syempre, iba yung atake ni Catriona. Pero kung iisipin mo, it's the same kwento eh. Na parang nag-try ng international pageant, hindi pinalad, and tinry uli one more time. And then, Pia Wurtzbach, 3 beses sumali sa Binibining Pilipinas. Pero ang ending ay ayun. So, kahapon dito sa press presentation, natuwa talaga ako dahil nagkaroon ng lakas ng loob ang Atisa Manalo na ilaban uli ang sarili niya one more time, more than doon sa parang hindi niya natinry. So, sabi nga ganon, kung hindi ngayon, kailan? Di ba? So, eto na siguro yung magandang panahon din. Sabi nga ganon, ba't hindi daw naghintay ng makapagpahinga muna, ma-recharge yung sarili. Wala nang ganun mga Mars kung sabi nga ni Atisa Manalo sa interview niya, kung kaya niya, edi lumaban, kung may energy siya, edi go, di ba? So, I think Atisa Manalo, she decided, hindi siya nag-alinlangan na mag-try uli ngayong taon na to. Ayun, maganda naman yung ipinakita niya yesterday, hindi siya gigil na gigil, mas simple, mas panalo. So, tingnan na lang natin kung ano nga ba ang kahantungan ng laban ni Atisa Manalo sa mga darating na araw. And then, tingnan natin kung si Atisa Manalo na nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe ngayong taon na to. Ang importante ay nandiyan siya at lumalaban. Maraming mas maganda ngayong taon na to, maraming mas palaban, maraming mas kayang sumungkit ng corona more than kay Atisa Manalo. Pero syempre, tingnan natin kung si Atisa Manalo nga ba ang maipapadala natin sa Miss Universe or si Winwin Marquez nga ba ang susungkit ng corona. So malalaman natin yan. Kahit kay Winwin, so ang akin lang sana, support na lang. So nandoon si Winwin na tinatry niya yung best niya at nakita ko naman na maganda naman ang ginagawa ni Winwin sa kanyang laban at nakita naman natin parang wala lang anak. Buhay na buhay, bigay na bigay. So, good luck kay Winwin and good luck din kay Atisa Manalo. Diba? So, yon, wish all the best. Walang kasiguraduhan ang laban nila dito sa Miss Universe Philippines kung sila nga ba ang makakapag-uwi ng corona. Pero nandoon ako na ipinapakita lang nila sa atin na don't give up kung may dream ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mapagod mangarap dahil nothing impossible. Baka mamaya ito na yung perfect time na hinihintay mo. So sa madaling salita, so nakakapagbigay sila ng inspirasyon sa atin at sana ayun yung tignan natin. So hayaan lang natin silang lumaban dyan. Kung may manok ka, dun ka sa manok mo, mag-focus ka doon. Huwag kang mag-focus dahil sabi mo nga, hindi naman siya magaling, hindi naman mananalo. Eh, bakit mo patututukan, di ba? So, nandoon tayo na, kasi para sa akin, si Winwin at saka si Atisa, sila yung mga, mga babae na
gagawin yung lahat para sa pangarap nila, di ba? And then malay natin, isa sa kanila ang maipadala sa Miss Universe. At the end of the story, they are Miss Philippines pa din kung sino man yung mananalo sa kanila, di ba? So yon, kaya sana be happy na lang and be grateful sa kanila. At then laban, support. So, wag na tayong mag-side comment ng kung ano-ano na hindi naman makakatulong din sa pagkatao natin, di ba? So, naiintindihan ko yung mga comments ninyo, pero as long as possible, maiwasan natin na magsalita ng hindi maganda sa mga kandidata kasi hindi biro yung tinataya nila dito. So, yun lang po. So, maraming salamat. Syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.